My brothers and sisters, good afternoon. Our every suffering has a glory. Do you agree? Parang hindi ata ay. Paano naman mangyayari? Suffering may glory? Parang gaya yan ng just like every problem has a solution. Correct? So you have to find the solution to the problem. And when you have found the solution, that is glory. Gloria. Happy ending. Di ba? Dahil nakita mo ang solusyon sa problema. Ang problema mo ay nagkaroon ng happy ending. Ganon din ang ating sufferings. Have happy endings. Or just like what they say, there is light at the end of a tunnel. Alam niyo yun, di ba? So we have just to go through our tunnel of sufferings, and there will be light, there will be glory at the end of it. So that you would see more the connection, I would like to tell you the story of Father Rico Trinidad. It is a story about Corazon. Corazon was a caregiver to Doña Nena for a very long time. Tumanda na yata si Corazon doon sa bahay ni Doña Nena. Kasi all the children of Doña Nena had already their own respective families and of course their respective homes. Kaya si Doña Nena na lamang ang naiwan sa kanilang parental home or what you call ancestral home. At ang nagtiyagang mag-alaga sa kanya ay si Corazon. In the end, Doña Nena died. And all the children of Doña Nena, of course, received their huge inheritance. Malaking pamana kasi Doña, di ba? Doña Nena. So, maraming pamana sa kanyang mga anak. But Corazon only received a glass crucifix. Yung crucifijo na gawa lang sa glass, so breakable. So parang nagtaka si Corazon. Meron siya mga pagtatanong sa kanyang isip dahil in spite of all his sufferings, sa daming paghihirap na dinanas niya para lamang maalagaan si Doña Nena, ang binigay lang ni Doña Nena sa kanya ay glass crucifix. So kahit mabigat sa kanyang kalooban, he was grateful. Nagpasalamat na rin siya doon sa kanyang natanggap na regalo mula kay Doña Nena. Isang araw, pagkatapos siya ay nagdarasal sa harap ng kanyang altar, natabig niya yung, kasi nilagay niya doon yung glass crucifix sa altar niya eh.
Natabig niya ngayon. So nahulog sa sahig at nabasag. Pero alam niyo, nung pagkabasag nung glass crucifix, pumulaga ang ilang diamante. Some diamonds. Hindi lang gold, diamonds. Ibang mamahalin ng diamonds. So nagulat siya, no? Mayroon din palang pamana sa kanya, si Doña Nena, na parang sinasabi sa kanya, you do not only have a heart of gold, you have a heart of diamond. So, the sufferings of Nena ultimately turned into glory, into happy ending. So that happened. Her sufferings turned into glory because she endured her suffering for the good of others. And in this case, Corazon endured her sufferings for the good of Doña Nena. The same thing happened to Jeremiah in the first reading. You know, Jeremiah was a prophet, a preacher of the Word of God. And his experience of preaching the Word of God, it gave him a lot of suffering. Hindi pala ganun kadali ang pangangaral ng salita ng Diyos ng kanyang kapanahunan. Hindi gaya ninyo, no? Na kami nangangaral. No? Bakit ano bang nangyari sa kanya? He became an object of laughter. Pinagtatawanan siya. Kinukutya siya. At sinisisi siya. Pinutuya. Kaya sabi nga niya dito, preaching sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, sabi niya, all the day I am an object of laughter. Everyone mocks me. The Word of God has brought me derision and reports all the day. Sa maraming paghihirap. Pero itong mga paghihirap na ito ay he endured. No? And in enduring them, in the end, his suffering turned into glory, happy ending. Because he was considered the father of all that was best in the Jewish religion. So Jeremiah's sufferings turned into glory because he endured them for the sake of God. Sa second reading naman, we are urged to offer by St. Paul, because this is coming from the letter of St. Paul to the Romans. Of course, he directed this to the Romans, but this is also directed to us. He said, offer your bodies as a living sacrifice. Because when you offer your body as a living sacrifice, that is holy and pleasing to God. Why holy and pleasing to God? Because that is the spiritual worship that God wants us. That we offer our body as a living sacrifice. How do we do that? Sabi dito sa second reading,
We offer our bodies as a living sacrifice if we do not conform ourselves to this age, to this world, na hindi natin kino-conform ang ating sarili sa mundong ito, sa panahong ito. Dahil ang lahat ng ginagawa ng mundo ay laban sa Diyos. Karamihan yan, di ba? Dahil gusto ng mundo ang kasamaan. Kaya ngayon, in our age, parang na-institutionalize na ang mga vices. Like gambling. Di ba, vice yung gambling? Kung gusto mo mag-gambling, saan ka pupunta? Sa casino. Di ba? Institution na. Bakit mo naging institution laban sa Diyos? Gusto ba ng Diyos ang gambling? Hindi. O paglalasing. Gusto ba ng Diyos ng paglalasing? Hindi. Pero naging institution na yan sa mundo natin. Kaya nandiyan ang mga beer house. Di ba? Light club. Ano pang vices? Sex. Naging institution na rin yan. Gusto ba ni Lord na vices on sex? Hindi. Pero marami tayong mga motel. So laban talaga sa Diyos. Pag titingnan mo ang mga bagay-bagay dito sa mundo, karamihan ay laban sa Diyos. At kung tayo ay pumupunta doon, we are not offering our bodies as a living sacrifice to the Lord. Correct? Di ba? So, what are we going to do? Kailangan i-transform natin ang ating pag-iisip. Kaya nga, transform, sabi ni St. Paul, transform yourselves by the renewal of your mind. Pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo at gawin ninyo ang kalooban ng Diyos na hindi kayo laban sa Diyos. At ang ginagawa ninyo ay ang mabuti, kalugod-lugod para sa Kanya. Kaya kapag ginagawa natin ang mga bagay na yan, sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ginagawa natin ang mabuti at kalugod-lugod sa Kanya, we are offering our bodies as a living sacrifice. Kaya lang, kung gagawin natin ito, ay talagang dadaan tayo sa katakot-takot na paghihirap. Unang-una, yung mga gumagawa ng masama ay laban sa mga gumagawa ng mabuti. Pero, our sufferings will turn into glory if we endure them for our good. Because we become the living sacrifice, holy and pleasing to God. At sa Ebanghelyo, ating narinig na si Apostol Pedro did not want that the Lord will undergo His sufferings. Kasi sinabi dito sa Ebanghelyo na ipinaalam na ng Panginoon ang mangyayari sa Kanya, yung mga paghihirap na daranasin niya para sa ating lahat. Pero ayun ni Pedro, kaya sabi niya kay Lord, God forbid it, Lord, no such thing shall ever happen to you. So anong naging reaksyon ng Panginoon? Sinabi niya kay Pedro na siya si Satanas, get behind me, Satan.
You are an obstacle to me. Siya ay naging obstacle sa glory of salvation that the Lord wanted for all of us. Pero hindi siya pumayag kay Pedro, talagang dinanas niya ang kanyang mga paghihirap at sa bandang huli ay natamo niya ang kaluwalhatian ng ating kaligtasan. So my brothers and sisters, let us remember that when we offer our sufferings for the good of others, that is in the case of Corazon, we offer our sufferings for the sake of God. Yon ang ginawa ni Jeremiah. And we offer ourselves for our good. Yun ang sinabi ni St. Paul. And we offer our sufferings for the salvation of all people, of others. Gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, then our sufferings will turn into glory. Our sufferings will have happy endings. At ngayong panahon ng pandemic, lahat tayo ay nagdaranas ng paghihirap. Tama ba? Ang hirap-hirap. Habang nangangaral ako rito, kayo lahat mayroon ding mask. No? Pero mas mahirap sa aming nagsasalita na mayroong mask. Pero ganun lang yon. Danasin natin ang paghihirap. Ang hirap-hirap na hindi makalabas ng bahay. Gusto nating lumabas ng bahay. Pero dapat kailangan manatili tayo sa bahay. Ang hirap-hirap maghuhugas ng kamay. Ang hirap-hirap maglalagay na ngayon ng face shield. No? Pero kapag dinanas natin ang lahat ng ito, sa bandang huli, ang ating pagtitiis dahil kay COVID-19 will turn into glory, will have a happy ending.